Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, pag-usapan po natin itong naganap din na mga pangyayari sa Mindanao. At tayo po ay naging bahagi ng consultative forum ng mga leaders ng iba't ibang sectoral organizations na nanggaling po sa iba't ibang mga rehiyon sa Mindanao, no? Zamboanga, Cotabato, at mga Caraga Region, Surigao, Agusan Sur, Agusan Norte, and even from Bukidnon, at pati na rin po sa paligid ng Davao region sa Southern Mindanao, Northeastern Mindanao kahapon po, no? Sa Tagum City. At nakasama ko po sila dating political advisor for Political Affairs ni Pangulong Duterte, si Secretary Jing Paras, si Chairman Cesar Contapay, isa po itong advocate of good governance. At mga kasama ko po yung mga Inday Cares, Bangon Sambayanan, at iba't ibang mga group, no? At pati ang itinayo na grupo na Sara Pag-asa ng Masa. So marami po ang mga leaders na nakahalubilo natin kahapon, no? Kahit medyo mainit yung temperatura ng panahon, no? Literally, marami pa rin po ang sumama at nakiisa na kilahok kahapon doon sa ating pagtitipon. At mga umabot mga more than 1,000 ang participants na mga sectoral leaders. Maganda po ito, ang initiative na ginagawa ng malawak na koalisyon ng iba't ibang organizations na may tunguhin na ipagpapatuloy ang laban sa korupsyon, pandarambong, at ang pagsusulong ng agenda ng good governance. So, ito po ang koalisyon ay tinatawag na kampilan ng mamamayan. No? The ancient design of kampilan is like a sword. So, it serves as the defense of the people, no? Sa pagtatanggol ng kanilang komunidad at ng kanilang sarili. Kaya kampilan ng mamamayang Pilipino. Ayan. Saludo sa mga magagaling at mga matitikas na mga leaders ng organization na nagsama-sama kahapon sa Tagum City sa area po ng Davao del Norte. At isa pa pong pag-uusapan natin sa Balita at Talakayan, itong ini-expose ng dating economic and financial analyst ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Cora Guidote. At sinasabi niya sa kanyang mga pahayag at interviews na nakikita ko, na in the last 4 years ni Ginoong Bongbong Marcos Jr., nagkaroon na pala ito ng almost 40 trips abroad. Apat na po, no? 40 times na mga pag-travel sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ipinapakita ni Miss Guidote, ni Miss Cora Guidote, na umaabot sa hindi bababa sa 15 billion pesos. Take note of the amount, 15 billion pesos ang estimated amount na nagagastos sa kabuang 40 pagbiyahe ni Marcos sa iba't ibang panig ng mundo. Siguro kasama na dyan ang mga hotel accommodation, mga R&R nila, yung rest and recreation, entourage, honoraria, mga per diem, no, na binabayad or binibigay, at iba pang mga kagastusan. Pero sa 15 billion pesos na ito na ginastos ng pondo ng mamamayan para di umano sana sa paghikayat ng foreign direct investment, mga kababayan, napakababa o halos walang pumasok na foreign direct investment. Pag sinabi pong foreign direct investment or FDI, yan po ay economic term na ang kahulugan direktang nagpo-put up ng negosyo at capitalization
ang mga mamumuhunan ng mga negosyante at kumpanya o korporasyon mula sa ibang bansa papasok po sa atin. Direct capitalization, hindi lamang sila bumibili ng stocks sa stock market o ng treasury bills or treasury bond. Nagpuput up talaga sila ng mga negosyo. Actual. May mga factory, pagawaan, processing plant, o whatever, investment, real property, ecotourism, agricultural ventures, mga agri-corporation, whatever direct na pag-put up ng negosyo na nagpapapasok ng capitalization at nag-generate ng actual na trabaho at nagkakaroon ng matagal na pagbubuo ng negosyo. Hindi lang po mga tinatawag na portfolio investment. Yung portfolio investment parang bag lang na maliit, bibili lang sila ng stocks o mga ibinebenta na mga treasury bond, tapos wala silang ipuput up na actual na mga negosyo na processing, manufacturing, o mga BPO, industry, or agribusiness, or ecotourism related industries, or mga hotel. Yan po, ng sinuma total, ang kabuang travel na 40 times na pag-travel ni Marcos, Brother Oliver and Ma'am Karen, ng Inday Cares Philippines at ng Kampilan, umabot po sa 15 billion pesos ang kabuang nagastos, or better to be known as nalustay, at nawala lang. Walang return of investment, walang benefit of economic development, at walang strategic and long-term na pagpapaunlad sa ekonomiya ng Pilipinas. Itong 40 times na pag-travel ni Bongbong Marcos Jr. sa iba't ibang panig ng mundo, at napakalaki pa po ng mga entourage niya. Hindi bababa sa 100 ang karay-karay at bit-bit-bit-bit ni Marcos, na ang gumagastos taong bayan, resources of the government. Mantakin mo, 15 billion pesos. Ilang classrooms, ilang libong classrooms na po ang maipapatayo niyan, o ilang daang classrooms na ang maipapatayo niyan, given the fact that we have around 23,000 backlog sa shortage ng mga silid paaralan sa high school at elementarya sa mga public schools natin. 23,000 halos ang kulang pa natin. So ilang daan o ilang pakinabang ng kabataan gustong mag-aral sa ating mga eskwela ang mabibigyan ng pagkakataon kung ang 15 billion pesos na yon ginamit na lamang sa classroom construction. Ilang mga kalsada na mga farm-to-market roads at hindi farm-to-pocket road ang gagawin para mabigyan ng farm-to-market access ang mga malalayo at mga liblib na mga lugar ng kanayunan upang magkaroon ng pangmatagalang pag-improve sa kabuhayan at ekonomiyang lokal ng mga magsasaka at mga magbubukid sa ating bansa. Ilan pang mga water system sa mga pobre na komunidad ang kayang mapatayo, and basic electrification system o kahit solar support system o kaya health center, kung ginastos na lang yung 15 billion pesos na yon pertaining sa isang focus project, mga kababayan. So, ibig sabihin po, hindi mo kailangan na ipagpipilitan sa buong mundo. Oy, mamumuhunan kayo sa Pilipinas. At gagastusan mo, wawaldasan mo, lulustayan mo ng bilyong-bilyong pera kung alam at kalat na kalat sa buong mundo na ang administrasyong Marcos Jr. kasama na ang kanyang pinsan na si Romualdez ay itinuturo ng mga maraming testimonya at mga pagbubunyag na pasimuno sa malakihan at malawakang pagbabalik ng sistematikong pangungurakot at pandarambong sa pundo ng pamahalaan, partikular na ang flood control scam
na pinakamalaki sa modernong kasaysayan ng politika sa Pilipinas. So you see, image and perception of a country, of a government, and the situation of that particular country, like the Philippines, hindi po yan makakatakas sa obserbasyon ng mga namumuno ng iba pang mga bansa na gobyerno at ng mga economic leaders nila, including ang mga malalaking negosyante. Hindi po pwedeng hindi nila malalaman na kurakot at bulok, mandarambong at nagnanakaw sa kaban ng bayan ang nakaupo na administrasyon. At ito pa ang nagpasimuno na parang gawing sindikato ang gobyerno. So how would you expect yung 15 billion pesos na ginastos or nilustay sa 40 times trip na yon ni Marcos at ng kanyang entourage, ng kanyang grupo ng mga alipores at karay-karay niya na mga tauhan, paano mo expect, mga kababayan, na yan ay makakapagtabon at mabubura ang totoong kumakalat na media information and observation na mga report na nakukuha mismo ng mga leaders ng gobyerno ng ibang bansa at ng kanilang mga negosyante and economic leaders. Hindi po yan mabubura. Kasi we are now on the age of information, no? Ang mabilis na highway of information through social media ay mabilis kumalat at malawak ang naaabot ng epekto ng mga balita, lalo na kapag dumadaan sa social media at open media source. Mantakin mo ilang libo-libo or milyon ang mga nagrarally kung bibilangin ang multiple times na mga ginawa na mga rally kahit pa sa grupo ng Dilawan at mga Pinklawan, mga pulahan na mga bata-bata ni Marcos, ang mga simbahan Katolika, ang Iglesia ni Cristo, kami po sa opposition movement, milyon ang mga Pilipino na nagrarally. At every time po na may mga rally, ito po ay lumalabas sa mga balita worldwide. At ang tema ng rally ay pagbatikos. Ang pagkontrol ng impormasyon ni Marcos sa mga nangyayari sa Pilipinas, imposible niyang mapipigilan ang lawak ng maaabot sa tinatawag na information highway and cyberspace na naaabot ng digital information through social media. Kaya hindi po matatabunan ng gimmick ng mga patravel-travel ni Marcos Jr. ang pagkalugmok ng imahe ng integridad at ng reputasyon ng ating gobyerno ngayon at ng kalagayan ng buong bansa. Kasi hindi po pupunta ang mga mamumuhunan at mga investor kung walang kasiguruhan na hindi sila kukutungan, hindi sila kukurakutan at maayos ang pangpolitikang kalagayan ng isang bansa at ang ekonomiya na pundasyon ay maayos at matino at hindi inaabuso ng gobyerno ang mamamayan, hindi sila pinagnanakawan. Kasi isipin ng mga negosyante, kung pinagnanakawan mo ang sariling gobyerno mo at niyuyurakan mo ang kabutihan at karapatan ng iyong mamamayan na ikaw mismo ay gobyerno nila, how would we entrust billions of dollars of our capital, of our financial resources, kung hindi mo nga kayang respetuhin at hindi mo nga kayang pangalagaan ang iyong sariling mamamayan? A government that does not care about its own people, a government that does not have a clear direction of development and progress and economic stability at malinaw na malinis at matino na pamumuno ang bitbit niya para sa kanyang mamamayan, ay gobyerno na hindi makakapaghikayat ng investment at strategic partnership sa mga bansang mauunlad at sa mga economic partners mula sa naturang mga bansa. That is historical and that is the factual objective reality ng pagninegosyo. Trust. So paano kapag kakatiwalaan
kung ang gobyerno mo ay tinitingnan na gobyerno na nilalabanan ng milyong-milyong mamamayan dahil booking na kayo ang pasimuno at nagiging mastermind sa panunumbalik ng tinatawag na monumental systematic corruption. The government robbing its own government and the government depriving its own people ng matuwid at matino na pagkalinga at pagbibigay ng serbisyo at ang mga pondo at resources na aayon sa tamang priorities ng pangangailangan at kabutihan ng iyong mamamayan ay ang gobyerno na hindi pwedeng pagkatiwalaan yan ng mga investor at mamumuhunan. Di ba? So yan, the logical explanation kung bakit walang bumabalik at walang pumapasok na real and strategic foreign direct investment sa Pilipinas in spite na bilyones ang ginastos sa walang katuturan ng mga travel ni Marcos Jr. ay pagpapakita po that first and foremost ang pagtitiwala at ang pagrespeto ay nakabatay sa kung ano ang iyong pinapanday at itinatanim sa iyong sariling bayan, sa iyong sariling lipunan. Yun, mantakin mo in the last 18 months, umaabot po sa 32% ng mga dating namumuhunan sa Pilipinas ang umaalis or lumayas na dahil po sa kakulangan ng pagtitiwala sa nangyayari ngayon sa pangpolitikang kalagayan ng ating bansa at pati na po ang pagkalugmok ng pang-ekonomiyang sitwasyon ng lipunang Pilipino simula nang maupo sila Marcos at sila Romualdez. 32% ng mga investments na umiiral na sa Pilipinas lumilipat sa mga karatig bansa natin na mas maayos ang politikal na kalagayan, mas matino ang kanilang panggobyerno, bagamat hindi rin yan perfect, pero at least ang kalagayan ng kanilang bansa ay hindi ganon ka-iskandaluso at kalubha ang iskandalo ng pangungurakot at pagnanakaw ng mga government officials nila, lalo na ng mga matataas nilang officials. We're talking about napupunta ang mga investment sa Malaysia, sa Vietnam, sa Indonesia, sa Thailand, mga kababayan, o sa China, sapagkat mas maunlad ang pangpolitikang kalagayan nila at mas matino ang sistema o pamamaraan ng pamumuno ng mga opisyal ng gobyerno nila, lalo na mga bansang Singapore. Yan, mga kababayan, hindi po mag-aalangan ang mga investors na mamumuhunan with strategic and long-term direction of economic ventures and capitalization sa isang ekonomiya, sa isang bansa, kung nakikita nila na may guarantee of assurance na hindi malulugmok ang kanilang capitalization and business kapag ipinasok nila sa isang bansa. So it is more about the reality na wala pong kredibilidad sa buong mundo ang administrasyon ni Marcos Jr. Kaya kahit ikutin pa niya ang 200 o mahigit na mga bansa sa buong mundo at gumastos ng hundreds of billions of pesos, walang garantiya po na siya ay pakikinggan at makakahikayat siya ng mga respetadong foreign direct investors sa Pilipinas. Ayun. Kaya nagsayang lang at nagwaldas, naglustay lang at nag-abuso ng mahigit 15 billion pesos dito sa 40 times na trips ni Marcos. At di ba pumunta pa ng Canada, pumunta pa ng Singapore at kung ano-anong gimmick ng ginawa, pero yet negative ang pagtingin sa kanya ng ibang mga gobyerno sa mga karatig bansa sa ating rehiyon o even in the other parts of the world. Hindi may tatanggi that Marcos Jr. and his administration ay tinitingnan sila na hindi katiwa-tiwala at walang kredibilidad para magsugal o bumuhos ng foreign direct investment capitalization, economic resources and ventures sa Pilipinas. So babalik pa rin yan kay Marcos.
mga kababayan, kung anong uri ng gobyerno mayroon siya. Maliban sa hindi na pumasok ang mga foreign direct investment, hindi pa nanatili ang mga nauna ng nagnegosyo dito. Nagsarado at lumipat pa sa mga karatig bansa natin. Iyan ang katotohanan dyan. In China alone, sa kanyang tapang-tapangan, kahambugan at digma-digmaan, kaysa naman pinasukan dapat ang diplomatic, economic, and security bilateral na pakikipag-usap ng matino rather ng kahambugan at mga bunganga ng tapang-tapangan nila Tariela na sinusulsulan nito ng mga CIA operatives dito sa Pilipinas, like itong si Raymond Powell na ito at itong sila Tariela, pinabayaan lang ni Marcos. Anong nangyari? More than $2 billion of economic tourism related income ang nawala at iba pang mga business opportunity including ang $23 billion na partnership support sana ng China sa mga big ticket projects sa Pilipinas. Wala na. At sarado ang pagtingin ng China ngayon sa gobyerno ni Marcos. Ibig sabihin po, while ang China lumago at lumawak ang kanilang interactive economic and diplomatic and security engagement sa mga bansa na mayroon din silang conflicting claims sa maritime issues dyan sa may South China Sea, pero maayos na nakikipag-usap at maayos ang kanilang ugnayang ekonomiya at ugnayan sa pagninegosyo sa Vietnam, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Thailand, no? Sa mga kababayan. And iba pang mga bansa sa Southeast Asia. So what? Kung ano ang ipinapropaganda ni Marcos na ang travel niya ay para sa kabutihan ng mamamayang Pilipino, the hard facts of figures and actual data, bagsak ang foreign direct investment kahit iniikot na ni Marcos na ibenta ang Pilipinas bilang investment destination, walang pumapatol sa kanya. Maraming salamat mga kababayan sa inyong panonood at pakikinig sa ating balita at talakayan. At huwag kaligtaan to like, share, and promote ang ating videos at ang ating channel, Ka Eric Celis YouTube channel, at ang ating mga talakayan. Kapag nakabalik ako muli sa schedule ko sa Balita at Talakayan live stream sa Jeffrey Ka Eric Celis 2.0 at pati po sa ating Ka Eric Celis YouTube channel and sa Bigwas ng Agila na programa namin, Bigwas ng Agila 2.0 with Dr. Lorraine Marie Badoy. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless and protect everyone na nandito po at nanonood at nakikinig. And to those who are Muslim brothers and sisters, may Allah be with you also. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!